Lift up a shout of praise to Jesus. You've been good, good for all my life. So nothing could ever change my mind. And you never break a promise. You're constant in all you do. Yours is the way, the truth, the life that I will choose. Oh, I know that I know you won't ever let me go. Every low and every high, you are faithful all the time. Oh, I've tasted and I've seen you've been so, so good to me. God, I know that I know you're faithful all the time. Oh, you're faithful all the time. Oh, no, I won't look to the left or right, and I will keep heaven in my sight. And no, I will not be shaken, and nothing is moving me. And I've got a faith that's sure of things I cannot say. Oh, I know that I know you won't ever let me go. Every low and every high, you are faithful all the time. I've tasted and I've seen you've been so, so good to me. God, I know that I know you're faithful all the time. Oh, you're faithful all the time. Oh, I won't stand on words I meant. God, I'll stand on yours instead. All of my hope, all of my faith, all of it's in your name. And the world cannot deny all that you've done in my life.
katuwang po ng ating New Year's service. Ayan. So, ilang araw na lang po at iwe-welcome na naman natin ang bagong taon. Pero bago po yan ng mga kapatid, atin pong alalahanin, atin pong balikan yung mga mabubuting ginawa ng ating Diyos. And ayun po, sabi nga po sa ating message last time na let's end this year positively. Ayan. So kung may mga kabigatan man po tayo or may mga pinagsubok na pinagdaanan sa taong ito, let's move on and let's forget the past and just focus sa ating Diyos na ang ating Panginoong Jesus, the author and perfecter of our faith. Amen po ba? And sa oras na ito mga kapatid, no, inaanyayahan ko lang po ang lahat na magpuri lang po sa Panginoon, pasalamatan lang po sa kanyang ginawa. And let's offer Him the best worship that He deserves. Amen. Yung pagpupuri po na nararapat lamang po sa ating Panginoon. And inaanyayahan ko po ang lahat na batiin po ang bawat isa. Lumibot po tayo and let's spread the love of the Lord.
aking pagmulan hanggang sa pag-ibig. Awitin natin, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal ka namin, Panginoon. Yes, Lord. Walang hanggan ang Tunay na iyong walang hanggan ang iyong biyaya. buong buhay. Salamat sa iyong Hawak katapat. mo sa iyong kamay.
malakas, masigla, nagpupuri ang dahil sa Kanya. Come on mga kapatid. Let's just call upon the Lord right now. Sabihin natin, salamat, O Diyos. Wala akong magagawa kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nagbigay ng lakas. Ikaw ang nagbigay ng katapangan sa amin para bumangon, Lord God. Kahit mahirap, O Diyos. Napakabuti mo, O Panginoon. Salamat. Salamat sa iyo, O Diyos. At patuloy kami magpupuri sa iyo sa mga susunod pang taon, sa mga susunod pang araw, mga oras, Lord God. Dahil kahit kailan hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, maaari pa po ba natin awitin for the last time? At sabihin natin sa Panginoon, wala kang katulad, O Diyos. Yes, Lord. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung palakpak na deserve ng ating Diyos. Hallelujah! We praise your name, O God, in this place, Lord. Patuloy kang manahan sa ating bahay, sa bahay, sa aming mga puso, Panginoon. At patuloy ka namin papupurihan at sasabayin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen! Lift up a shout of praise to Jesus. You've been good, good for all my life. So nothing could ever change my mind. And you never break a promise. You're constant in all you do. Yours is the way, the truth, the life that I will choose. Oh, I know you won't ever let me go. Every low and every high, you are faithful all the time. Oh, I've tasted and I've seen you've been so, so good to me. God, I know that I know you're faithful all the time. Oh. At pinagpalang umaga po mga kapatid. And muli, Merry Christmas po and advance Happy New Year. Are we blessed? Amen. We are so much blessed po sapagkat muli ay talagang si Lord nagbigay sa atin ng pagkakataon na sa araw na ito, siya ay ating mapapurihan at maparangalan sa ating mga buhay. At talagang God is good dahil talagang si Lord sa araw-araw, matatapos ang taon natin, na talaga pong nararanasan po natin kung gaano kabuti at katapat ang ating Panginoon. Amen po. Kaya yan mga kapatid, kumusta po ang ating nakaraang Christmas
Christmas Eve, yung pinag-celebrate natin ang birthday ni Jesus, nagkasya po ba yung 500 na sinasabi ng DTI na kasya daw sa Noche Buena? Di ba po ang hirap? Malamang talaga nag-isip kung paano pagkakasyahin ng 500 na yon. Ano po? Lalo na po ngayon, malapit na naman ang Noche Buena uli para po sa pagsalubong natin sa bagong taon. Pero talagang alalahanin po natin lagi na God is faithful. Amen? Hindi po kailanman nagkulang, hindi po kailanman nagpabaya ang Panginoon, lalo na po sa mga anak niyang nagtatapat. Kaya talaga po, God is good all the time. Anumang sitwasyon, lagi pong mabuti ang ating Panginoon. Amen po? So, bago po tayo tumungo sa ating tithes and offering, i-welcome po muna natin ang ating kapatid na si Chela Remolano. Welcome kapatid! Talagang napakabuti ni Lord dahil si Lord yung nag-guide po sa iyo para dumako sa ating bahay panambahan. So ngayon po ay visitor ka, pero sa mga susunod ay pamilya ka na po ng CCOF family at higit sa lahat, pamilya ng ating Diyos na buhay. Amen? So talagang God is good po. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, marahil ang iba ay nag-iisip, ano na naman kaya ang ihahanda ko ngayong darating na New Year's Eve, yung selebrasyon natin. Pero lagi po nating tatandaan talaga na ang ating Panginoon ay hindi kailanman nagkulang. Kahit na dumaan tayo sa mga maraming pagsubok, si Lord ay araw-araw po nagpapakaranas kung gaano siya kabuti. Di ba po? Lagi po nating alalahanin na kung si Jesus nga ibinigay ni Lord, yung kaisa-isa niyang anak ay ibinigay po sa bawat isa sa atin para po tayo magkaroon ng kaligtasan. Hindi po nag-alinlangan ng ating Diyos Ama na ibigay ang kanyang anak. Ano pa kaya yung maliliit na bagay, mga pangangailangan natin ang hindi kayang ibigay ng ating Panginoon? Amen po? Ang kailangan lang po, ang nais lamang po ng Panginoon ay makita po sa puso natin yung puso na nagtatapat, puso na sumusunod, at puso na nananampalataya sa ating Diyos na buhay. Sapagkat sabi nga, di ba, sa Philippians 4:19, in my God shall supply all our needs according to His riches glory in Christ Jesus. Ang lahat po ng bagay ay kayang-kaya pong isupply ng ating Panginoon. Hindi siya nagkulang at hindi kailanman nahuhuli sa mga pagpapala na nais niyang ibigay sa atin. Ang nais lang po ni Lord talaga ay siya ang unahin at maparangalan lagi sa ating mga buhay at tunay na magkaloob po tayo lagi ng may katapatan, magkaloob ng may kagalakan at pag-ibig sa ating mga puso. Dahil ang sabi nga ni Lord sa kanyang salita, God loves a cheerful giver. Amen po. So ayan po, tayo po ay magbalik ng kaloob sa ating Panginoon na pinanggagalingan po ng lahat ng bagay. Amen. Stretch po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo, Lord, sa aming mga buhay. Tunay, Lord, na kulang ang salita, kulang ang aming awitan, ang aming palakpakan, para ihayag po namin ang aming pasasalamat, ang aming pag-ibig sa iyo, O God. Salamat po, O Diyos, dahil tunay, Lord, na sa araw-araw po ng aming buhay, ay nararanasan po namin ang iyong kabutihan at katapatan. Salamat, Lord, dahil kahit kailan hindi ka nagkulang, kahit kailan ay hindi ka nagpabaya sa iyong mga anak. Maraming salamat po, O Diyos. At tunay, Lord, na sa mga tithes and offering na ito, O God, tunay, Lord, na tinatanggap lamang ito ng aming simbahan, O Lord. Pero dyan, Lord, sa iyong harapan, nagsisilbi po ito, Lord, na mabangong samyo sa iyong harapan na inyo nyo pong kinalulugdan. Maraming salamat, Lord, maging sa iyong mga anak na laging bukas palad, na laging nagtatapat. Continue to bless them, O God. Ikaw, Lord, magkakaloob sa kanila ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ikaw, Lord, magkakaloob sa kanila ng mga deepest desire, O Lord, sa kanilang mga puso, mga ninanais, na naaayon, Lord, lamang sa iyong kalooban. Salamat po, O Diyos, dahil kahit kailan ay tunay, Lord, na maaasahan ka sa lahat ng panahon. Salamat
Salamat po, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa. At tunay, Lord, na ang service na ito ay tunay na itinataas po namin sa iyo. Ang sino man, Lord, na ang aming pastora na maghahayag, Lord, ng iyong salita, continue to anoint her lips and anoint every word that comes from you, O God. Salamat, Panginoon ko. Muli, sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tulog na lang at New Year na po, no? Pwede nyo po bang batiin yung katabi nyo po? Kikilala nyo man kayo or hindi po, batiin na natin sila na advance Happy New Year kasi baka meron po sa inyo na maggagala or hindi makakasama. So mag-early greeting na tayo po. Kamusta po ba yung ating 2025? Diba? Ayan, makikita na kagad sa reaction sa mukha, no? Yung iba, masaya. Sino po dito magsasabi na yung 2025 niya is disaster? Or siguro sa iba, parang survival mode. Diba? Sabihin na itong 2025 na to medyo naging malupit. Diba? Pero syempre, hindi po natin maikakaila na sa ibang mga tao rin naman po, yung 2025 po is a greatest blessing for them. Possibly, nagkaroon ng promotion, nag-expand yung territory or yung business. And possible po na itong year na to some is naging maganda po kasi na-achieve yung mga goals. Pero alam niyo po, with all of that po, ang Panginoon po gusto tayong bigyan ng fresh new start. Diba? Either we succeeded or we failed this year, ay binibigyan po tayo ng Panginoon ng new start. Amen po ba? Amen. Diba? Lahat po talaga may hangganan. Itong 2025, hindi na siya pwede mag-December 32. Diba? Hanggang 31 lang. Tapos pagpatak ng January 1, 2026 na po. So, whether we succeeded or failed again, alam natin po na ang Panginoon is binibigyan tayo ng another new year and a new start. And alam niyo po, naalala ko nung time na nalaman ko na buntis po ako, no? Nung nalaman namin yon, syempre andun yung halong kaba, halong excitement, halo-halo yung emotion. Andun yung, alam nyo na, new season nyo na. Syempre nung mag-boyfriend-girlfriend kami, iba yung senaryo, iba nung kinasal kami, iba nung nagkaroon na po ng baby. So another chapter, another hope, andun din po yung somehow nakikita mo na yung challenges, parang nag-overthink ka na at some point na paano pag lumaki na yung anak ko, nag-asawa na siya. Alam mo yun, kumbaga buntis ka pa lang, ang layo na ng narating ng isipan mo. Andun din po syempre yung major adjustments. Kasi dati kami ni Pastor, parang anytime na gusto namin gumala, pumunta somewhere else, bili ng ganito, food trip sa ganito, kaya namin or pwedeng-pwede. Pero pag may anak na, medyo higpit sinturon. Diba? Kasi syempre, nag-i-start na ulit yung another gastos. And there are also things that we need to leave behind. Diba? Dati, lagi namin kasama yung mga kabataan, overnight dito, overnight doon. Pero pag may anak ka na, kukonsider mo na yung anak mo na hindi na ako pwede magpuyat kasi may bata ka na. At yun nga po, no, maraming major adjustments po. And kumbaga, andun yung fear and excitement. Ayan. So, yan po yung aming 3 anak. Okay. Safe. Ayan. So, iba-iba po yung facing niya. Iba po yung facing nung time na isa pa lang yung anak namin. Kumbaga, nakakagala pa kami kahit paano. Yung finances medyo, alam mo yun, kumbaga overflowing pa. At some point, nung pangalawa na, andun na yung nag-set na sa akin yung question na, nag-worry ako kasi sabi ko, what if hindi ko kayang mahalin si Aro the way na well-loved si Zion? Yung mga ganong questions. So, syempre, as time goes by, may isang araw na lang na dumating ako na parang, uy, kaya ko palang mahalin sila ng both. Kumbaga equal, hindi yung mas favorite mo isa or ano. Pero syempre yun nga po, nung habang nasa sinapupunan ko palang si Aro, andun din yung worry ko na at 2.5 pa lang si Zion, maintindihan niya kaya kung bakit mas kailangan ni Aro as a baby ng attention during those times. Pero yun nga po, no, sabi ko sa inyo, lumipas yung panahon. Later on, nung hindi na ako nagbe-breastfeed noon, si Zion, siya na po yung nag-o-offer. Taga-timpla na daw siya ng gatas ng kapatid niya.
So, yun po, no, lumipas yung panahon and then hanggang sa dumating na po si Queen, naging 3 na sila, another bundle of joy sa aming family and very excited sila na ma-meet nila yung little sister nila. And yun nga, nakakatuwang na namin sila, very supportive, talagang well-loved din. And ganoon din sa akin, sa amin na parents. Kumbaga nakita namin na we love them equally. Kumbaga yung mga fears namin dati, na-conquer namin. Not because we are overthinking of it every day. Kasi kung totoo pwede ka mag-worry every day, di ba? Isip-isipin mo. Pero yun nga, no, sabi nga sa Bible, worry cannot add another life sa buhay po natin. Pero yun nga po, no, dumating po yung point of realization ko po na yung season, lumilipas po siya. And we can see them right now na si Zion 10 na po, si Arrow 7, si Queen turning 5. And kumbaga yung season na alagain sila, na kailangan nakatuon yung attention mo, lumipas, nag-change din. And they learn how to be independent, they learn how to decide for themselves. Kasi nga po lumilipas yung panahon. Di ba? Maraming nangyari, maraming mangyayari. And ganun din po sa buhay natin, no? The same thing that happens in our lives, alam niyo, yun yung oras lumilipas. Hindi po natin siya maihinto eh. We cannot afford to stop or to stay where we are. Diba, kunyari katulad po sa business, kung nalugi ka sa business ngayon, hindi mo pwedeng umiyak ka na lang umiyak sa sulok. May season lang. May time lang iiyak ka, na-hurt ka, or na-scam tayo, or kung ano man yung nangyari sa buhay po natin. No? Pero, we need to move on. We need to move forward. We need to go forward. And yun nga po, no, we cannot stop time, but we can only decide how we move within it. Kaya po ngayong last Sunday of the year, ay patuloy po natin i-draw yung sarili po natin, ilapit natin yung sarili po natin sa Panginoon as this new year comes. And with that, let us open in prayer. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa year 2025, bagamat hindi pa man tapos, may few days pa pong natitira. But we just wanna thank you for everything that has happened in our lives. But although may mga things na hindi po naging maganda, but we know that in all of these things, you are working behind us. And salamat, Panginoon, dahil ni minsan hindi mo kami pinabayaan, ni minsan hindi mo po kami iniwan. And you always let us know that you are in control, you are a God who is so sovereign. At sa pagpasok din po nitong New Year na to, give us a wisdom, a life full of, that our lives will be filled with your love, with your grace, with your mercy, that this year, Lord, will also abound, na kung saan, Panginoon, yung nais mo lamang po sa amin, for us, that you have given us abundant life, ay mangyari po ngayong taon na to as we continue to wait upon you. Lord, we thank you, Lord, and we dedicate everything unto you, even your word. Patuloy na i-reveal mo po sa amin ang inyong salita at matanim po ito sa aming mga puso so that it will continue to multiply in our lives, it will continue to increase, and makita namin, Panginoon, that in everything, your hand is upon us. We thank you, Lord. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. So, ang title po ng message natin today is What Was and What Is. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, sa Vietnam yung picture na yan, bridge po yan. Kung bakit bridge? Kung papansinin nyo po kung bakit bridge po yan, kasi nga po, may connection po yung year 2025 natin sa year 2026. So, makita natin, nung research ko po yan, sa Vietnam yan, ano ba tawag niya? Nakalimutan ko, Vietnam Bridge. May pangalan siya, parang Golden Bridge, Vietnam hand, parang ganon. So, yung hand na yan, it signifies yung hand ni God doon sa bridge na yan. So, sa atin po, no, it is very true with our lives. Kumbaga, kung paano tayo nilid ng Panginoon nung year 2025, ngayong year na to, sa mga susunod na taon, ay igagay pa rin po tayo ng Lord. And alam niyo po, nung one time na gumising ako noong December 25, kasi late na kami nakatulog noon, no? 5 a.m. na kasi kwentuhan kami ng kwentuhan ni Pastor. So 5 a.m. na kami nakatulog. 10:30 a.m. nagising ako. Parang out of nowhere, biglang nagkaroon ako ng somehow worry na sabi ko, Lord, ano kayo mangyayari sa amin for the next year, year 2026? So, andun yung worried ka and at the same time, excited ka. Sabi ko, ano mangyayari sa akin, Lord, sa family ko, sa mga anak ko, sa church. Pero andun po yung excitement mo na alam mo may gagawin ng Lord. At alam ko po, nakasakasama natin ng Lord itong darating na taon na to. And I think hindi lang po ako yung nakakaisip at nakaka-feel nito, no? Kumbaga, baka sa atin, yung iba sa atin, baka nakaka-feel ng sobrang worry or anxious. 'Di ba? Or
Yun nga po eh. Kumbaga, despite of that, alam ko, deep in our hearts, nakakaramdam pa rin po tayo ng excitement na makapagsimula tayo ng panibagong simula. And as we face this new year po, no, ito po yung question ko. Are we still willing to trust and believe God will work or that He is working on His promises? 'Di ba? Kasi alam niyo po 'yon, 'di ba? Lahat tayo nag-hold on sa promises ng Lord. Pero for sure, may mga bagay na nangyari sa atin na parang, Lord, parang hindi naman nag-match dun sa pangako mo sa akin. Or parang, akala ko, Lord, tutugunin mo siya ngayon 2025, pero lumipas na yung 2025, ilang araw na lang, parang hindi pa rin siya nangyayari. Pero ang question po doon is, sa pagpasok ba netong taon na to, will we still trust the Lord and believe that He is working or He is working on His promises? Sino po dito naniniwala na kung hindi man na-fulfill, tingin natin hindi na-fulfill ng Lord yung promise niya ngayong year, gagawin pa rin ng Lord yun? That He is good, that He is faithful to complete it in us. And sino po dito yung mga nagsusulat pa rin ng mga plans this coming year? Diba? Sa mundo po kasi ginagawa nila New Year's resolution. Pero po sa atin, more on direction, vision, yung goals ng Lord sa buhay po natin. And with that, papasok po tayo dyan sa ating point 1, which is draft your path. Di ba po sa mga architect? Sa mga architect po, di ba? Mahilig sila mag-sketch, mag-draft po. Hindi po sila pwede mag-build ng bahay na parang, sige, hollow blocks na lang dyan, tapos dito siguro kahoy, tapos dito bricks. Di ba? Hindi po ganon. Kailangan po nagda-draft tayo ng plan. Hindi man matuloy yung mismong itsura, pero at least meron kang na-foresee kung ano yung magiging end goal po natin. Kaya po, bilang tao po, it is very important for us na nagpaplano pa rin po tayo. Kahit sabihin natin, parang hindi naman nangyari yan. Diba? Ako rin po, it took me years bago ko po na-plan na talagang mag-ayos ako sa health ko po. Hindi po yan yung parang nung naisip ko, bigla akong nag-walking, nag-running. Hindi po. It took me years din. At ilang years din po ako nag-fail dyan until dumating po talaga yung such time na na-fulfill po siya. And yun nga po, no, sabi ko sa inyo, pag nagda-draft tayo or nag-sketch po tayo, temporary po yun. Kumbaga, it is subject to change. At may mga adjustments. Katulad nga po sa sewing, di ba? Sa mga marunong po magtahi dyan, di ba? May mga mommies tayo na magagaling magtahi dyan. Di ba? Minsan may pinaplan tayo na ito yung gusto kong itsura. Pero minsan naiiba. Di ba po? Or sa arts, di ba? Ganun din. May mga pinaplan tayo. Or even in formal writing, di ba? Pa magsusulat tayo. Ako po ganun eh. Yung kahit dito sa preaching, di ba? Meron muna akong draft. Hindi, once na sinulat ko yan, hindi pa yan final. Subject to change pa rin po yan. And masama po ba mag-plan? Hindi. Yan. Di ba? It is normal or natural for us to plan at dapat lang po. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung world, nagsusulat sila ng resolution nila, but the problem is, sometimes we are based do sa willpower. Di ba? Kaya po, pag dumating yung time na nag-fail, nag-give up tayo. Pero sa atin po, kung talagang kinilala natin ng ating Panginoong Jesus, no, we know na kailangan natin magplano ng buhay natin. Hindi ko naman po sinabi na, alam ko, nauso po ngayon yung life plan, ano yung tawag doon? Insurance. Diba? Wala pong masama doon. Wala pong masama doon kasi nagpre-prepare lang tayo dahil alam natin na lahat tayo darating doon. Diba? Wala namang immortal dito. Meron po ba? Share your secrets kung immortal. Pero alam po natin kasi na darating yun, kaya nagpa-plan tayo kasi ayaw natin na maging burden tayo sa mga anak natin, sa mga loved ones po natin. Yun nga po, no? We need to plan, we need to write our goals or dreams na gusto po natin ma-achieve. But, when we write it down, kasi nga po, no, bakit kailangan isulat? Bakit hindi na lang natin i-memorize? Kasi po, pag may sulat, nare-remind tayo. Or sa computer natin, di ba? Or sa cellphone, sinusulat po natin yan to remind us. Kapag may times na nagwa-wonder ka or may mga times na you turn aside, na pag nakikita mo yung plan mo, bumabalik ka doon sa path. So, nakikip mo yung sarili mo na lumakad ulit doon sa right track. In Proverbs 19:21, sabi dito, there are many plans in a man's heart, nevertheless, the Lord's counsel that will stand. So sabi ko nga po sa inyo, it is natural for us to plan, but it is spiritual to seek the Lord. So when we plan, let us not forget na mag-inquire tayo sa Lord.
Lord, anong gusto mo mangyari sa akin for this year? 'Di ba? Kasi minsan nangyayari, hindi, magpa-plan ako. Si Lord, dyan muna kayo. 'Di ba? Magpa-plan ka ng budget mo. Wala si Lord. Nagpa-plan ka ng ganito mga bagay, wala si Lord. Kailangan po, nandun yung pagpe-pray natin siya. And we keep on trusting the Lord for our plans na ma-align po doon sa plano niya sa atin. Kaya po, kapag yung plano natin naka-align sa Panginoon, maa-achieve po talaga siya eh. Kahit dumaan yung unos ng buhay, maraming mga obstacles, hindrances, darating at darating po yung time, maa-achieve po natin yan or magagawa po natin yan kasi kasama natin ang Lord. In-involve natin mismo yung Lord sa plano po natin, di ba? Kumbaga, we can fulfill it by His grace and His mercy. Kaya po, di ba, kahit sa Proverbs 29:18, yung po yung sinasabi eh, kapag wala daw vision ng isang tao, madali siyang mawala. Pero kapag may plan ka, like sa nangyari kay Ate JR, di ba, nagkaroon siya ng sakit, pero hindi nawala yung plan niya. Hindi yun yung naging hadlang sa kanya, yung sakit niya, to stop her from achieving her plans. Diba? Ayan. So, yun nga po, no? We need to have a clear direction, especially ngayong pagpasok ng taon na to. Alam ko may mga, yun nga, sabi ko sa inyo, may mga nag-fail na goals natin. So, this time, let's seek the Lord again. Diba? Tingnan natin kung ano yung naging loopholes, ano yung, Lord, bakit hindi ko siya na-achieve this year? Ayan. So, rather, mas maganda na meron po tayong plano sa buhay natin kaysa yung suntok tayo sa buwan. Yung parang living ka lang day to day, sige, tignan na lang natin bukas kung anong meron, kung anong mangyayari, o di sige, sunod. Maganda po yung meron pa rin po tayong plano. So, everything we do points us toward kung ano po yung gusto natin na mangyari or ano yung gusto natin na mangyari or maging tayo. Di ba po? Kunyari, gusto nyo maging doktor. So, hindi na kayo kukuha ng culinary, hindi na kayo kukuha sa musical instruments. Kumbaga, lahat doon naka-point out doon sa gusto natin na mangyari. So, with that, sabi dito, we don't stop when we don't hit the mark immediately. Di ba? Mahirap po eh. Hindi po kagad yan na kapag nag-plan ka, ay, kagad to. Magagawa ko to kagad or magiging successful. Meron po siyang process. Hindi po siya overnight and hindi din po siya instant. At ang maganda po doon is we keep on trusting the Lord sa timing niya po. And sabi ko nga sa inyo, yung failures, yung mga loopholes na yan, hindi po yan magiging hindrance sa atin, kundi yan po yung magiging gauge natin for our growth. Diba? Sabi ko nga sa inyo kanina, makikita nyo na parang saan ba ako nagkamali or saan ako nagkulang? Yes, parang movie. Diba? Saan ako nagkamali? Kumbaga makikita po natin kung ano yung naging kakulangan natin para mai-improve po natin yung sarili natin. At syempre, with that, during our journey, expect po natin itong point number 2, which is pruning and productivity. So, pruning, ibig sabihin po niyan is yung cutting away po ng mga, wait lang pa. Ayan, pruning po is cutting away of dead or overgrown branches or stems para mag-increase po ang isang plant ng kanyang fruitfulness and growth. Kasi pag hindi po kinat yan, kukuhanin niya yung mga nutrients na instead na maging maganda yung fruit, maging maganda yung leaves niyan, pare-pareha silang mamamatay kasi nag-aagawan po sila doon sa nutrients. So, pag sinabi po natin yung title natin kanina na yung what was, pag sinabing was po, ibig sabihin part of history na yan. Everything na nangyari sa atin, even yung kahapon or yung kanina, is part of our past. And we'll need to leave those things behind us. Diba? Kasama po dyan yung regrets, yung mga pains, yung mga sufferings, mga losses, even yung good things. Diba? Hindi mo na pwede laging, nung year 2025, magaling ako dyan. Diba? Hindi po kasi magpapasok na tayo sa new year, sa 2026. Even yung mga victories natin, yung gains natin, nasa past na po yan. Yan. So, ano naman po yung what is? Yung what is po, ito po yung mga new discoveries natin. Yung mga bagay na mangyayari sa atin ngayon darating na taon po. And yun nga po, no, yung sabi ko sa inyo, kailangan talaga may pruning for us to be productive. In John 15:2 po, no, every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. So may mga bagay po na i-allow natin ang Lord na i-prune po sa atin para tayo po ay lumago
at tayo po ay mas maging fruitful. Sino po dito mas gusto nyo maging productive ngayon 2026? Di ba, amen? Ayaw natin na, ma-stuck lang tayo doon sa 2025, nagkaroon ako ng 1M. Yes, na all. Di ba? Ako hindi ko na-hit yun hindi namin na-hit Pero, di ba, praying na more. Kumbaga, kung hindi man natin yun na-reach ngayon, let the Lord prune us para kung ano yung goals natin for the coming year, ma-achieve po natin siya na mas fruitful pa at mas lumago pa po. And yun nga po, no? And for us to cross the bridge of 2025, yung what was, papuntang what is natin ng 2026, we need to identify those things na gusto ng Panginoon na i-prune or i-cut away po sa atin para tayo po'y maging productive. Alin po yun? Kasama po dito yung ating oras para ma-reach po natin yung maximum potential po natin. Sabihin nyo nga po sa mga katabi nyo, may ibubuga ka pa. Yon, wag nyo pong bugahan. Sabihan nyo lang may ibubuga ka pa. Ayan. Diba? Unang-una po, ano po yun yung oras natin? Sino po dito aminado doom scrolling? Talaga naman, instead na matulog na lang maaga, social media pa rin. Diba? Pagising, social media. Kumbaga, doom scrolling talaga. So from that, makikita natin na are we good stewards of our time? Diba? Instead of spending time with the Lord, mas marami sa social medias or sa mga ibang bagay, sa games. Sabi ko nga po sa inyo, wala po masama mag-games, wala po masama mag-social media, pero let us be mindful of our time. Or instead of social media or other things, why not spend it with our loved ones? Diba? Kasi yung loved ones natin, hindi natin alam kung hanggang kailan sila. Diba? Madalas magkakasama sa table, kumakain, or sinabi quality time, pero kanya-kanya kayong cellphone. Diba? Hindi siya quality time. And meron isang restaurant, nakalimutan ko kung anong restaurant siya, na bibigyan kanila ng free ice cream or free cake. Ang gagawin mo lang, kakain ka doon, at doon sa table nyo, meron lalagyan na doon, ilalagay nyo lahat ng cellphone nyo. At kapag during the duration na kumakain kayo at walang humawak ng cellphone, walang nag-doom scrolling or nag-gadget, bibigyan kayo ng free ice cream. Diba? Imagine mo may kailangan, may bargain pa for us to spend our time with our loved ones. Ako ayoko ng ganun. Kasi diba, dapat hindi yun binabargain. Pag quality time. Kumbaga, talagang focus talaga. Ayan. Or instead of doing some things or spending our time with other things, why not imit natin yung mga faith groups natin? Diba? Kamustahin natin sila, yung mga dinidisciple natin, and invest our time on people instead of some things na hindi po makaka-contribute sa fruitfulness or growth natin. Kaya po ako madalas, siguro ito mga late third quarter, nag-start akong nag-deactivate ako from time to time. Pag nakikita ko po yung sarili ko na, wait lang, masyado na ako maraming kinukonsume na time sa social medias, deactivate muna ako. O kaya minsan pag nakikita ko na, wait lang, unhealthy na yung nadudulot nito, ang dami ko na nakikita, ang dami ko nababasa na hindi magaganda, naapektuhan ako, deactivate. Kasi po, healthy siya na mag-deactivate from time to time, lalo na po kung hindi siya hindi tayo nagiging productive. 'Di ba? O kaya po, yun nga po, no, lalo na ngayon, ang daming showbiz news, ang dami natin nakikita ng mga tao. Kumbaga, alam mo yun, parang instead of spending your time with things that are valuable, you spend it with other things. 'Di ba? Nakikichismax ka na rin. 'Di ba? Nakikimarites ka na, uy, si may ganito, may bagong balita na naman sa kanya, may bagong update, 'di ba? Ganito. Yan. So, yun, isa po yun sa kasama ipuprune sa atin ng Lord, yung time natin na things that will not help or contribute for us to be a better person. Tayo po ba gusto natin maging better person? Diba? Do we want to be yung better version of ourselves? Diba? Kumbaga, ma-bring out yung best in us. Ako rin po, gusto ko rin po yun, no? Kumbaga, hindi lang physically, kundi yung inward man po natin. So, in Psalms 90 verse 12, sabi po dito, no, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ito po kailangan talaga natin ihingi ng wisdom sa Lord na, Lord, paano ko ba i-spend yung time ko? Paano ko siya hahati-hatiin? Kasi let's admit it, hindi na po pwedeng i-extend ng 24 hours. Kung
kung hahatiin po natin or ipuput natin into pie chart, yung 24 hours natin, ano yung malaking time po doon na ginugugol natin? 'Di ba? Try natin minsan mag-ano tayo, mag pie chart, 'di ba? Kumbaga, yan ba 50% sa social media, 25% tulog, 25%, 'di ba po? Makikita natin doon kung ano yung malaking kumukonsumo ng oras po natin. So, let us ask the Lord to give us yung wisdom. Kasi yun nga po, no, sabi ko sa inyo, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo buhay. Sabi sa Bible din, 'di ba, diyan sa Psalms 90 din, diyan din po sinabi na ang buhay po ng tao 70 to 80. Kung lumagpas ka doon, bonus na lang ng Lord. What if hindi ka na lumagpas doon? Or hindi na tayo lumagpas? 'Di ba? Tapos, pag humarap ka sa Panginoon, anong ginawa mo sa oras mo? Wala ron. Nag-ano lang ko, FB lang ako. 'Di ba? Ako nagki-K-drama din po ako. Pero inaano ko yung oras ko, sinisiksik ko yan kapag free na ako. Kunyari yung pag mabagal yung internet, dun sa side na software na ginagawa ko sa trabaho, yon, sisingit ko dun yung ano. Pero hindi ako katulad ng dati na talagang halos isang araw matapos ko lang yung K-drama. 'Di ba? Kumbaga hatiin mo yung oras mo para productive ka pa rin. Hindi naman po masasama yung mga ganyang bagay, pero filter lang din natin syempre yung content and all. Ayan. So ano pa po yung nais natin mapaprune sa Panginoon? Ay, wala pa pala. Yung ano po, yung mga resources na meron po tayo, no? Yung resource management. Alin po dyan? Siyempre, yung pera natin, kasama dyan, yung mga, kumbaga, yung talents, gifts, or yung calling ng Lord na binigay sa atin. Kumbaga, gagawa tayo ng paraan, like yung sa parable of the talent, di ba, binigyan sila ng 5 and 2 talents, and then the other one was given yung isa lang po. Etong 5 and 2, gumawa sila ng paraan para ito po ay mag-multiply. Nag-double up po ito. Pero ito pong isa, wala siyang ginawa, tinago niya lang. So, nagalit sa kanya yung master, tinawag siya na, "You wicked and lazy servant." Di ba po? And sa atin po, ano yung mga skills, talents, calling ng Lord na binigay niya po sa atin? Kasi ako po naniniwala ako na lahat po tayo ay may pinagkaloob po ang Lord sa atin. And with that, we have to be good stewards of whatever we have. We have to multiply it. Di ba? Kunyari, sa trabaho po, nagpe-pray tayo ng promotion, pero we need to check ourselves. Nagpe-pray ako ng promotion, pero pinag-iigihan ko ba talaga? O baka overtime lang ako, pero hindi ako talaga productive. 'Di ba? Baka kaya ako kinukulang sa oras at kailangan ko mag-overtime kasi mabagal ako. Or baka hindi ako nag-upgrade ng skill. Baka may mga pwede akong gawin to upgrade my skill para mapabilis yung trabaho. Hindi na ako kailangan mag-overtime. Ayan. So, yun po, no, lahat po merong in-invest. Merong in-entrust ang Lord sa atin. And it is up to us to find ways. Lalo na po ngayon, di ba? Sa YouTube na lang, mag-research kayo how to cook adobo. Di ba? Hindi ka tulad dati, kailangan pa ng talaga maghahanap ka ng nanay or someone na magaling magluto ng adobo at kailangan mong pumunta sa kanya, panoorin mo, magbabayad ka pa. Ngayon po, napakarami ng resources po. So, wala na po tayong excuse to say na, ay, hindi ko na-develop yung skill ko. Kasi lahat po ay open na po. Ayan po. And also sa ministry, di ba, sa spiritual things naman po. Baka ito po yung year nyo or yung time, wala po tayo doon sa year of Kumbaga, baka ito po yung time natin to commit ourselves to the Lord. Di ba? You have a gift na mag-play na music, you have a gift to sing, to lead in worship, to teach kids, di ba? To usher the people, to care for the next generation, to cook, di ba? To intercede for others, to teach, to lead, di ba? Baka ito na po yung time natin na i-involve natin yung sarili natin. Ayan. So, yun po, no? And again, sa James 1:5 or Santiago 1:5, sabi dito, "If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him." So again, kung sino man daw po yung kulang sa karunungan, and I believe na lahat po tayo ay hindi pa in full stature and in full wisdom. So every one of us needs the wisdom of the Lord para bigyan niya po tayo, di ba, kung on how to manage our resources, our talents, our giftings, our callings in the Lord. And yun nga po, no, that the Lord will find us faithful in handling or managing those resources na in-entrust niya po sa atin. And ano pa po?
bukod po doon sa ating time, sa ating mga resources, ano pa po yung gustong i-prune ng Lord sa atin? Ito pong building our character. Diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi lang yung panlabas yung aayusin natin, hindi lang yung skills and talents natin, but even our hidden man, yung heart natin. Diba? Yung puso ba natin o yung character ba natin or attitude ba natin is nakikita po ba ng mga tao? Hindi po, di ba? Hindi naman laging pagpalangiti ka, lagi masaya. Di ba? Minsan, di ba, yun nga yung sinasabi nila, yung mga komedyante, palatawa or lagi sila nagpapatawa, nakangiti, pero deep inside, hungkag. Alam niyo po yung hungkag? Tama ba yung word ko? Empty. Hungkag? Alam ko, empty. Yan. So, yun po, no? Kumbaga, kailangan i-develop din po natin yung character natin to be a better and not a bitter person. Di ba? Gusto niyo po ba magmukha tayo ampalaya? Kaya pala tinawag siya na bitter person, no? Kasi ang bitter person po kasi is contagious siya and at the same time, mabilis tayong tumanda pag lagi tayong grumpy or lagi tayong magagalitin. Di ba? Kaya po ngayong 2025, I hope and pray po, although may mga bagay na nangyari sa atin na hindi ganun kadali, pero let us ask God's grace na bigyan niya tayo ng grasya niya na iiwanan na natin yung mga baggage natin, mga excess baggage natin ngayong 2025 para pag nag-enter po tayo ng 2026, ang luwag sa pakiramdam. Di ba? Ano pa po, yung mga childish ways, di ba? Kumbaga, this time, yung mga responsibilities natin, i-ano na natin siya, akuin na talaga. Diba kung ano yung role natin sa family natin, aakuin talaga natin siya, or kung saan man yan, sa work nyo, sa school, yung mga decision makings natin, diba, na mag-mature tayo at maging wise. Diba, ako hindi ko pa naman din po na-attain yun, pero may mga bagay din po, or areas din po ako sa buhay ko na ini-aim ko na hindi, kailangan mag-improve ako dito. Or kailangan i-take responsibility ko po. And alam niyo po, noong 1982, meron pong isang kanta na na-release yung Chicago, nakakahalataan ng edad dito. Ayan. So, pero I think narinig niyo na yan, yung sa Chicago, yung Hard to Say I'm Sorry. Diba? It's hard for me to say I'm sorry. Ayan, noong 1980s po yan. 84 kasi ako pinanganak. So, naririnig-rinig ko naman na yan, lumalaki ako. Alam niyo po, yung word na sorry or yung mag-apologize po, no, is one of the many words na minsan ang hirap bitawan. Diba? Lalo na po pag hindi mo nakikita or hindi natin nakikita na, wait lang, ako din pala may mali. Kasi madali lang magsabi na, ikaw mag-sorry ka sa akin or ikaw nakasakit ka kapag sa ibang tao siya nanggaling. Pero pag sa'yo nanggaling, di ba yung kinukwento ko lagi sa inyo, yung sa mga anak namin, minsan may mga times na, alam mo yun, napapagbintangan nyo sila, napapagalitan sila, hindi naman pala sila yung gumawa. Yung sabi ko nga sa inyo, i-break na natin yun eh, na yung may ugali tayong, hindi, nanay ako, tatay ako, kailangan ako, matikas. Di ba? Hindi ako magsusorry, nanay ako eh, tatay ako eh. Hindi po eh, break na natin yun. Lalo na po tayo na kumilala sa Panginoon, i-take natin yung responsibility na kapag nagkamali po tayo, mag-sorry po tayo. Diba? Hindi po nakakababa ng tingin ng mag-sorry. Actually, ako, I admire those people na even hindi yun yung kasalanan nila, ina-admit nila. Diba? Kasi ako po, naranasan ko rin po yun eh, na kahit hindi ako may kasalanan, magsusorry ako. Kasi alam ko, may naging part din ako kung bakit ganun yung naging reaction. Diba? Ba't ako naiyak? Ayan. So, in Proverbs 19:11, sabi dito, ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Diba? Sa English po, sabi dito, a person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. Diba? May mga bagay po tayo na wag na natin pansinin. Kung sobrang minor lang, hayaan mo na. Diba? Kumbaga minsan minor na na siko ka lang na hindi naman siya aware, inano mo na masyado makinig ko, grabe naman to, makasiko naman. Diba? Mga hello. Sinadya ba? Sinadya ba sikuhin ka ng ganon? Or minsan may mga bagay syempre na mga may sinasadya rin naman yung mga tao. Pero yun nga po, no, sabi dyan, wise ka. Or it is your glory to overlook an offense. Kasi to overlook is to see beyond someone's offense.
Diba? Kumbaga, hindi naman ito tolerate mo yung kasalanan niya, pero may mga bagay kasi minsan na may mga taong matitigas talaga. So, ikaw na lang na nakakaintindi, ikaw na nakakaunawa, ikaw na yung magpaparaya, ikaw na lang yung, sige, unawain na lang kita. Baka talagang hindi mo makita yung mali mo kahit sinabi ko na. Diba? Instead of focusing doon lagi sa negative na mga tao, sana maging katulad tayo ng Panginoon, di ba? Maging katulad tayo ng Lord na ang nakikita niya yung goodness. Di ba? A woman caught in adultery. Di ba? Ang nakita niya, hindi tinolerate ng Lord yung ginawa niyang mali. Pero sabi niya, go and sin no more. Di ba? Pero yung mga taong nakapaligid sa kanya, para bang excited na excited, sige Lord, parusahan mo na yan. Stone to death na namin yan. Di ba? May mga hawak ng bato eh. Kasi yun po yung pinakamatinding parusa dati sa mga Hudyo eh, stone to death. So, kumbaga, parang excited na silang i-stone to death tong a woman caught in adultery. Pero, later on, nung sinabi ng Lord, sige, kung sino hindi nagkakasala, di ba? Pero later, ang makita natin, binaba nila yung mga, pambato nila, nag-alisan sila. Kaya nga sabi ng Lord, woman, nasa na yung mga nag-accuse sa'yo? Diba? Makita natin, mali po yung ginawa niya. Hindi po in-uphold ng Lord yon or hindi po hindi kinompromise ng Lord yon. Pero with that, nakita pa rin ng Lord yung goodness niya. Go and sin no more. Kumbaga, nagawa mo na, nangyari na, pinatawad na kita, ngayon wag mo nang ulitin. Diba? When we see the good things of others, that means our eyes are full of light. At ito po yung sinasabi sa Lucas 11:34. Ang iyong mata, ang ilaw ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buong mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. So, saan po ba tayo dito? Are we the kind of people na we want to bring out the best sa mga tao na nakakasalamuhan natin? Or parang, hindi, ganito yan eh. Or i-record natin ay, ito mali ito. O, ayan. See, sinungaling niya. O, ayan. Sabi ko sa'yo, palaaway yan. Di ba po? Kasi for sure, kahit masama po tayo, dahil fallen nature po for sure, there is something good in us pa rin po. There is goodness within us pa rin po. Di ba kaya anong create tayo ng Lord Di ba? Good ang sinabi niya. Hindi niya sinabi wicked. Di ba? There is something good within us pa rin po. Lalo na tayo ngayon na nakakilala sa Lord. Siyempre, proseso. May mga things pa rin po na hindi kaaya-aya. Pero, meron pa rin tayong goodness in us. Kaya nga po pansinin nyo, kahit nung time na hindi pa po tayo nakakakilala sa Lord, bakit kayo tumutulong sa mga elderly? Bakit kayo nagbibigay doon sa mga nangangailangan? Hindi pa kayo nakakakilala sa Lord nun, ha? Na-realize nyo po ba yon? Di ba? Hindi pa tayo nakakilala sa Lord nun. Pero bakit? Kasi there is something good in us. Kahit sinners tayo. Yan. So, yun po, in Romans 3:23, nakasulat din po doon, wala po nakaabot sa pamantayan ng Lord. Lahat po tayo ay may shortcomings. Diba? And yun nga po, yung forgiveness is releasing those who harmed you kahit po hindi sila nagsusorry do sa ginawa nila. Diba? May mga tao po talaga na ganun, tanggapin na natin yun. Diba? Na kahit alam nila sila may mali, hindi sila magsusorry, hindi sila mag-a-apologize, talagang hindi. Diba po? Yan. So forgiveness, it's a gift from the Lord. Diba yung forgiveness na yan? And I hope and pray po, na habang dinidil po tayo ng Lord doon, baka ngayon may nare-recall tayo ng mga nasaktan natin, nakasakit sa atin. Habang nare-recall po natin sila, let the Lord deal with us. Kasi ako po sigurado ko, the Lord will deal with them also. Na yung hearts natin is, hindi po siya maging mapagmatigas, kundi maging soft pa rin po. Kasi God forgave us kahit po tayo ay nagkasala. And some of our sins, inulit-ulit po natin, paulit-ulit natin siyang ginawa. And some of those are grievous sins, matitindi yung ginawa natin. Kaya nga po sinan niya yung bugtong niyang anak Diba? To die for our sins, to pay the penalty of sins. Para tayo po ay makapamuhay ng malaya. Na hindi po tayo, hindi tayo naho-hold ng guilt and shame natin. Dahil po pinatawad tayo ng Lord, finorgive niya po tayo. Kaya po masarap po talaga mamuhay ng walang kaaway. Ako hindi ako sanay talaga. Hindi ako matahimik. Diba? Hanggat maaari, gusto ko may closure. Kahit sabi mo wag ka na makipag-usap sa akin, hindi.
Kasi kailangan ko ma-release on my part. Ewan ko po kung ganun yung sa inyo, no? I mean, I'm not expecting you to become like me. Pero ano po ba yung nararapat bilang nakakilala sa Lord? 'Di ba? Ako kasi part yun ng release ko sa tao na pinatawad na kita kahit hindi ka mag-sorry. 'Di ba? Or syempre, pag tayo rin naman nakasakit, dahil sabi ko nga sa inyo, one way or another, meron din po tayong parte kung bakit siya galit, or bakit sila nainis, bakit sila galit. At somehow, siguro, meron po tayong part, no? And alam mo yun, we want to live a peaceful and quiet life. Kaya po, hopefully, no, masettle natin mga dapat natin masettle ngayon 2025 para pagpasok natin ng 2026, happy na lang. Diba? Enjoy life. Life is short. Ayan. So, paano naman, siguro yung iba magtatanong, pastor, paano naman pag nakikipagbati ako, sila ayaw nila. Ginagawan pa rin nila ako ng issue. Sabi nga nila, hamo siya. Hamo siya. Hayaan na lang natin sila. Basta on our part, sincerely na nag-apologize tayo, gumawa tayo ng paraan para ma-patch yung broken relationship. Then kung sila ayaw nila makipagbati, wag nyo naman i-hand over kay Satan, kay Lord lang. Lord, kayo na po bahala. Diba? Si Lord nang bahala sa kanila. Basta sa part natin, gawin natin to genuinely, sincerely. Diba? Kasi lahat po tayo, darating po ang panahon, lahat po tayo magiging accountable sa words, sa thoughts, sa actions na ginawa po natin. And what pleases God is we do our best to fix that broken relationship. Diba? Hayaan mo na sila kung ayaw na makapagbati. Wala sila yan Respect na lang natin sila. And ipag-pray na lang natin sila na dumating yung time na patawarin nila yung sarili nila, patawarin nila tayo, maging maayos yung relationship. Although hindi man yung katulad nung dati na very close, pero at least, di ba? Kumbaga pag nagkita kayo, wala nang iwasan. Yan. So we have, kasi unang-una po, we have to bear this in our minds na sino po tayo para hindi magpatawad. Di ba po? Meron po ba tayong right na hindi magpatawad? Si Lord nga kahit paulit-ulit, di ba? Kahit ang tindi-tindi ng ginawa natin, pinatawad niya tayo. Paulit-ulit. Every day, nagkakasala tayo. Every day, we ask for forgiveness. Every day, He forgives us. Diba? So, katulad po ng preaching natin last Sunday. Diba? Hindi naman po nag-sorry yung mga gumawa ng kasalanan kay Jesus. Diba? Nung pinako po siya sa krus. Pero bakit ang nirelease niya pa rin is blessing? Bakit life pa rin yung nirelease niya? Diba? Ano yung sabi niya? Father, forgive them for they do not know what they are doing. Diba kung tutusin, pwede niya na i-curse Lord, tupukin mo na yun ang apoy mo. Diba? Ang sasama nila. Ako, Gabriela, silang ako. Joke. Na-joke lang. Na-transform naman ng Lord. Pero alam niyo yon, si Jesus, yun yung greatest example po natin Yun lagi natin iisipin. Pag may mga times na, Lord, ang hirap magpatawad. Kasi grabe, ginawa nito sa akin. Isipin natin lagi si Lord. Lord, bigyan mo ako ng grace. Pero syempre, we must also be willing to forgive. Kasi baka mamaya humingi tayo ng grasya ng Lord, pero ikaw mismo ayaw mo magpatawad. Bigyan mo ako ng grasya, Lord, pero ayoko talaga siyang patawarin. Diba? Gigil na gigil. Maghahingi tayo ng grasya sa Lord na, Lord, ang hirap magpatawad, pero gusto ko. Diba? Hingi tayo ng grasya ng Lord. So let us pray that God soften our hearts para po bigyan niya tayo ng grace to forgive others who have wronged us. And syempre, yung courage and humility to apologize to those who have wronged us. Kaya nga po sa akin, again, parang last year, ganito rin ako. Pero syempre, every year, hindi natin masabi, hindi natin alam. Kung meron po ako nakaalitan sa inyo or may mga na-offend ako sa mga words ko, sa actions ko po, decision making, unang-una po humingi ako ng tawad sa Lord. Pangalawa sa inyo po. And kung gusto nyo po ng closure, gusto nyo pong pag-usapan natin yan for clarification or para talagang maging maayos yung relationship natin, please do so. Kausapin niyo po ako, kausapin niyo po kami ni Pastor kung kailangan niyo po para makahingi po kami ng forgiveness, makarelease po kayo ng forgiveness din sa amin. Kasi, alam niyo po yun, we are a family of God. Diba, ang hirap nag-worship ka, tapos pag nakita mo yung kapatid mo, taka. Diba, ang hirap. Diba, kaya yung iba, ang option, umalis na lang. Diba, magkikita-kita kayo kaya lang nakalimutan mo sa langit. Naalala ko yung friend ko sa niya, see you in heaven na lang daw. Yun po, di ba? Kumbaga, masarap mamuhay dito na nararanasan na natin yung langit kahit dito sa mundong ibabaw po. Ayan, and also, point number 3 po is the Emmanuel.
Di ba? Naririnig na natin yan sa mga songs lagi. And I hope hindi lang tuwing Christmas natin siya marinig. Ang Emmanuel po meaning God is with us. Kaya po dyan nauso yung kanta na Footprints in the Sand. May time po doon na doon sa lyrics, nagtanong siya na, Lord, bakit gano'n? Nakala ko ba kasama kita sa journey ko? Pero bakit iisa lang yung paa? One pair lang ng paa, yung nakikita ko. But you know, God is with us. He is carrying us. Kaya hindi po yan 2 pairs, 1 pair lang. Kasi nga si Lord, buhat-buhat niya tayo eh. Karga-karga niya tayo. Kaya nga po katulad nung tanong ko sa inyo kanina, no? Are we still willing to trust and believe God while He is working on His promises? Diba? I hope wala po nag-give up. Siguro may mga time lang na baka naghinampo tayo sa Lord na sabi mo, Lord, this year, or nag-hope tayo na this year mangyari. But I hope, alam niyo yun, kumbaga, we keep on trusting the Lord na i-fulfill niya pa rin po yung promises niya. Kahit may mga panahon na parang, Lord, para namang walang nangyayari. Or parang yun nangyayari, parang balik, parang opposite dun sa ine-expect natin na mangyari. Or minsan may mga panahon na, Lord, parang hindi ko makita na kumikilos ka. Or hindi ko maintindihan, Lord, paano nangyari yun or bakit nangyayari yun? Or may mga panahon ba na hindi mo ma-explain? Pero alam niyo yun, si Lord medyo may iba talaga siya the way He thinks. Diba? Sa Isaiah 55, makikita natin niya sa 9-11. Diba? His ways is higher than our ways. Diba? His thoughts are higher than our thoughts. Kaya nga siya Diyos eh. Diba? 1 plus 1. Ay, walang sumasagot. 1 plus 1 po, ano sagot? 2. Okay. 5 plus 2. 7. Pag titingnan natin siya in a mathematical way, tama yung sagot natin. Pero sa Panginoon, hindi. Remember yung 5 loaves and 2 fishes? Minultiply niya yun. 5 plus 2 equals 5,000. Tapos meron pang 12 leftover baskets. That's how God works. Diba? Parang, paano may isipin yung parang, kanina, diba, na mag-get yung 500 peso Noche Buena. Paano pagkakasyahin yun? But the Lord can multiply it. Diba? Hindi ko rin ma-explain kasi hindi ako Diyos eh. Iba yung pag-iisip ko din. But the Lord can do wonders. The Lord can do miracles. Diba? Hindi na, kumbaga in ways we cannot imagine. Hindi natin talaga siya mako-comprehend. Hindi natin siya maibabox na, si Lord ganito kumilos. Diba? Parang minsan sa mga tao, kilala ko na to, pag galit yan, gumanon lang yung mukha niya, galit na yan. Diba? Hindi ko na yan kakausapin kasi ibig sabihin mainit ang ulo. Si Lord hindi eh. Hindi mo masabi. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung 5 plus 2 niya equals 5,000. Tapos with 12 leftover baskets pa. That's how God works. Yan. So, yun po, no? So, God is with us. Diba? Actually, itong paparating na taon na to hindi siya nakasabay sa atin. Nauna na siya. Nandun na siya sa December. Nandun na siya sa years beyond ng 2026. That's why we can't count on Him. Diba? Hindi siya nakasabay lang Kumbaga ngayon, sinasabayan ka niya, pero yung plano niya, nandun na, years beyond. Nakaplano na yung buhay mo sa Kanya. Kumbaga sa hiking, bilang isang magulang, chinek mo muna yung path. Baka may makakaharm sa anak ko, baka may path, baka may trap, baka may snakes, or anything that can harm us. Si Lord, alam niya yan Di ba? Kaya nga, He is an all-knowing God. He is a sovereign God. Kaya let's keep on trusting the Lord. Let's be excited. Although andun nga, sabi ko sa inyo, somehow may kaba, ano na naman ang meron sa 2026. Pero kung kilala natin ng Lord, meron tayong Diyos sa buhay natin. Then, pagkatiwala natin sa Panginoon. In Psalms 139 verse 5, you have hedged me behind and before and laid your hand upon me. So ang Panginoon yung magiging wall of protection natin. Sa ngayon darating na taon sa itong taon na to, sa darating na mga years, si Lord pa rin. Si Lord pa rin ang promises that we can claim and count.
Deuteronomy 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and will be with you. Diba? Go before you. Sabi ko nga sa inyo kanina, and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Diba? May mga plans tayo, may mga goals na draft natin, sinulat natin. May hindi man mangyari dyan, pero wag tayo ma-disheartened. Wag tayo ma-discourage. Let's keep on trusting the Lord. Let's ask for His strength. Let's ask for His grace. Diba? Sabi ko nga sa inyo, nauna na, may advance party na tayo. Diba? He knows the end from the beginning because He is the Alpha and the Omega. And ito po yung nakasulat dito sa Isaiah 46 verse 10, I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come, I say my purpose will stand and I will do all that I please. Alam na ng Panginoon yung beginning at yung end. Hawak niya po yung oras eh. Diba siya ngayon nagbigay ng buhay sa atin eh. Kahit nga yung buhok natin, alam niya kung anong bilang eh. Kung anong ipapangalan sa atin, lahat alam niya po. Nothing is hidden in Him. And as I conclude, ito po yung last verse natin, no? Sa Isaiah 41 verse 10. Ito po yung ating final encouragement. And for the worship team. Sabi dito, Isaiah 41:10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Diba? Napakasarap na comfort, napakasarap na encouragement, napakasarap na panghawakan yung promise ng Panginoon. Maybe itong year na to, may mga tao na iniwan tayo. Pwedeng namatay sila, pwedeng nagkaroon tayo ng broken relationship with them, pwedeng umalis sila sa buhay natin for some reasons. Pero ang Lord, He will stay with us. The Lord will stay faithful and good to us. Kaya nga po, alam niyo yun, hindi po pinangako ng Panginoon that we will have an easy life. But He only promised one thing, that He will be with us. Diba? Emmanuel, every step of the way. Kaya po we are secured in Him. At rest assured po that whatever nakakaharapin natin this 2026, surely He will lead us and we will never walk alone. Amen po ba? Kaya po, ngayong umaga na to, no, as we sing this song po, patuloy po na i-embrace natin yung message ng song na to. I-ponder natin yung mga nangyari na itong 2025, yung mga kailangan po nating iwanan for us to face the new year with new life, new season, with joy, with thanksgiving in our hearts. Kasi alam ko, deserve ng Lord etong buhay natin na maging maayos. Deserve ng Lord na mai-present natin, mai-offer natin itong buhay natin na malinis sa Kanyang harapan. So whatever that is, kung may kailangan tayong patawarin, kailangan natin na mag-release ng forgiveness, then do so. If we can contact them, please do so. Kasi it will be a big relief to us. Kumbaga malaking tinik na mabubunot sa atin. Diba? And if we have to encourage someone or bisitahin natin, then let us do so. Every connection that we can make, just to let them know that we love them, we care for them, we remember them, ay grabe yung impact sa tao. And as we sing this song, let us be grateful to the Lord, not just for the good things that we had this year, but also yung mga kapighatian do sa pinagdaanan natin, yung mga pagtatangis natin, everything, let us offer it up to God. Sige po tayo po tumayo, mga kapatid. At alayan po natin ang awitin ng ating Panginoon. Yes, Ikaw ay mabuti. Ikaw ay kapal. Sa'yo
let us thank the Lord. Sabi nga po doon, no, sa kapighatian, sa mga katugunan sa ating panalangin, sa bawat pagluha, sa lahat ng pagsubok na pinahintulutan ng Panginoon, na hindi po yan masasayang. Dahil dyan po sa mga pagkakataon na yan ay yung kabutihan pa rin ng Panginoon na mananay. Kabutihan pa rin ng Panginoon yung patuloy na mag-aaray sa ating mga buhay. And let us continue to worship the Lord. Let us continue to declare His goodness, His faithfulness in our lives. Let us sing a new song unto the Lord. Yes, Lord. Ika'y mabuti at tapat sa habang panahon. Oh, Jesus, di ka nagbabago. Ikaw noon ngayon at magpakailanman. Isaiah 43 verses 18 to 19. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat dahil hindi po kami matatapos itong taon na to na hopeless kami. But it is in your word, it is written in your word that we should see those things that are coming and we need to leave those things behind us. Salamat Panginoon dahil sa inyo lagi kami may pag-asa, sa inyo lagi kami may bagong pasimula. At salamat Panginoon dahil ikaw yung Diyos na very creative, very resourceful. Kayo yung Diyos yung nakakaalam ng lahat ng mga bagay, and yung mga former things ay binubuwag mo na po at ito po ay nire-remove mo for us to be able to see the new things that is ahead of us. We thank you Lord that you are providing a way for us. At dalangin namin Panginoon na through your grace, through your mercy Lord, ay we will come out as victors this coming year because we know that we have you in our lives, because we know that greater is He who is in us. Panginoon, patuloy na bigyan niyo po kami ng kalakasan and boldness to face and start this new year. At ang dalangin namin, Panginoon, ay patuloy na piliin ka namin every step of the way. Hindi lang nitong 2025, but above all and all the more ngayong paparating na taon na to, that even though we face new challenges, we face new changes, new people, new learnings, Panginoon, na hindi po kami matatakot, but we will rely solely on your promises. We will rely solely on your authority, in your power, Lord, that you can restore us, heal us, that you can empower us, that you can establish and strengthen us. Lord, we pray, Lord God, that you will continue to protect and anoint each and every one of us, that your very presence will continue to guide us as we journey this new year. Lord, we thank you, Lord, that you are our God, that we can place all our trust, and our hearts will be satisfied, that our hearts will be at rest, because we know that the God who holds our future. Salamat Panginoon, at may we never forget that as we enter this new year, ikaw po yung kasakasamin, ikaw po yung meron sa puso at sa aming mga buhay. We thank you Lord, and we declare that our latter will be greater than our past, because He who promised us is faithful.
Thank you, Lord